Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, walang direksyon. Ito ang ebidensya. Kumanta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin ito. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong post ni Kitty Duterte. Ito po mga kababayan, yung kanyang caption, no? Sabi niya dito, nang minsang tanungin ang presidente. Ito po mga karibyo natin, basahin ko po para sa inyo ang post ni Kitty Duterte 2 hours ago. Ngayon po yan, July 10, 2025. Okay? Sa inyong 5 taon or sa inyong 5 taong paninilbihan sa Pilipinas, ano ang maipagmamalaki ninyong achievement o proyektong nagawa ng inyong administrasyon? Yan po ang tanong mga kababayan at ito naman po ang sagot ni former President Duterte. Ako'y walang maipagmamalaki, no? Hindi ako ang dapat na pasalamatan kundi iyang mga tao, iyang mga tumulong sa akin. Sapagkat ang lahat, anuman ang aking nagawa ay hindi ko yan pera ng taong bayan iyan. Wala akong karapatang ipagmalaki. Ako'y iniluklok lamang nila upang magtrabaho at gampanan kung anong tungkulin ang inaatang sa akin. Sa halip na ako ang pasalamatan ninyo ay ang mga tao. Ayan mga kababayan, di ba? Napaka very humble, no, ng ating former President Duterte. Kakaiba po, no? Kakaiba po naman ngayon, no? Sa ngayon kasi kakaiba mga kababayan sapagkat wala nang mga maipagmamalaki, panay pa ang pagmamalaki, di ba? Puro na kadramahan ang ginagawa. Todo na ang pagmamalaki ng administrasyong ito. Like for example, mga kababayan, pinagmamalaki po nila yung mga tunito-niladang, di ba? Tunito-niladang nahuhuli nila. Ang tanong, may nakuha ba kayong tao? Kasi useless naman po yan. Tunito-nilada ang nakukuha ninyo. Wala namang nananagot sa batas. Di ba? Pero, I'm pretty sure mga kababayan, eto, opinion lang natin ito, pero parang sigurado tayo na ito po ay masasabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Napapalapit na mga kababayan at maipagmamalaki pa nila yan. Yung tunito nila dang nakukumpiska, dinideliver sa mga checkpoint. Ipagmamalaki nila yan. Pero wala namang taong nakasuhan, wala namang taong nakulong. Di ba? Anyway, kayo na lang po mga karibyo natin ang umintindi kung ano ang technique ninyo dito, no? Sa administrasyong ito. Alright? Ito pa mga kababayan, former President Duterte sa ICC. Not all people in detention are bad. Tama naman eh. I ask him his message every day. Pero just ko na lang yung kanina na sinabi niya. Sabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, ni dating Pangulong Duterte, hindi lahat ng mga nakakulong, he was directing it to my son actually, sabi niya. Not all people are in detention are bad, no? Like former President Duterte, no? Hindi niya naman ginawa yun para sa sarili niya.
Hindi niya naman linabanan yung illegal na droga, yung korupsyon sa ating bansa para sa sarili niya. Linabanan niya yon dahil sa kanyang pagmamahal sa mga Pilipino. At hindi yung ibang mga Pilipino hindi pa rin maintindihan, no? Na ginawa yun ni former President Duterte para sa susunod na henerasyon. Ngunit anong nangyari sa administrasyong ito, mga kaubayan? Binaliwala po. Lahat ng ginawa ni former President Duterte ay parang isang ano lang, parang isang kisap mata, di ba? Then wala na. Back to zero na agad, di ba? Ganun po ang nangyari. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang dismayado talaga sa mga nangyayari ngayon, no? Lalo na yung mga nakakatanda at nakakaintindi, no, kung ano ang ginawa ni former President Duterte. Yung mga yung mga tinatawag na walang pakialam, talagang wala talagang pakialam yan, no? Ano po ang inyong masasabi diyan, mga kababayan? I-comment niyo na lang. At eto pa. Ito naman po si PCO Castro. Sabi niya po dito, wag po sana niyang ipagkalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Yan po yung nasa thumbnail natin. Walang direksyon. Dahil nakikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito. Tawanan muna natin itong si Castro. Tanungin kita, Castro, saan ba patungo ang gobyernong ito? Kasi ang nakikita po ng taong bayan kung saan patungo ang bansa natin sa gobyernong ito, pabagsak po ng pabagsak ang ating bansa. Yan ay opinion lang natin, base po sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Palaki po ng palaki ang ating utang, nagbenta ng gold, and ang pagbebenta po ng napakalaking porsyento ng ating gold is not, kahit saan mo tingnan anggulo ng ekonomiya, it is bad for the economy. Yung pagbebenta ng sarili nating ginto. Ibig sabihin lang yan, mga kaubayan, nangangailangan ng pera ang Pilipinas. Diba? At hindi natin alam kung saan napunta. Saan patungo? Sa kadiliman. Sabi ni BP Sara, diba? Patungo na tayo sa kadiliman. Ang direksyon po ng gobyernong ito ay patungo sa kadiliman. Ayon po kay BP Sara. Kaya Castro, wag mong gawing ginagawa niyo namang tanga, ob-ob, ginagawa niyo ginagawa niyo mga bano ang Pilipino. Wag ganon. Nakikita po namin kung anong nangyayari. Even the World Bank once said, di ba? Na ang ekonomiya ng Pilipinas is going down. Pero todo kayo sa pagtatakip. Hindi na maiwasan yan. Hindi na maiiwasan. Alam na ng taong bayan kung anong nangyayari. Tapos ikaw sasabihin mo, ang sabi niya dito, dahil nakikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito. Saan nga ba patungo? Hangin ka na naman sa sagot mo eh. Diba? Nakikita po natin. Ano yung nakikita mo? Saan patungo yung gobyernong ito? Dapat you should be direct to the point. Hindi yung palaisipan ka palagi, Castro. No? It's not the good good attitude, good characteristic, no, ng isang PCO, no, na ganyang mga sagot. There should always ebidensya, no, kasi attorney ka naman, evidence based ka naman eh. Kung baga, kasi attorney, di ba? Yung mga attorney nagbabase po yan sa kung anong documents, di ba? Public events, di ba? Facts, kung baga. Facts dapat sana ang sinasabi mo, hindi yung hangin ka palagi. Kami patuloy ang nag-iisip kung anong isasagot namin sa iyo. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan kay Castro? Ito si Castro pa rin, mga kababayan. Serbisyo sa taong bayan at kapakanan ng Pilipino ang hangarin ng Pangulo.
So, dapat, yan na naman eh, no? Dapat ano yung serbisyo? Ha? Ano yung serbisyo ng Pangulo? Ha? At saka mga regarding no kapakanan ng Pilipino na inaatupag ninyo, di ba? Dapat you should state the service, no? Kung ano yung mga serbisyo yung mga sinasabi mo para sa taong bayan, no? Baka mamaya joke, yung 20 pesos na kilo ng bigas na naman yan paulit-ulit na lang tayo diyan, di ba? Anyway, naniniwala ba kayo? Kasi mga kababayan, kung serbisyo para sa taong bayan at kapakanan ng Pilipinong hangarin, no? Kaya hindi naman sinabi dito kung magandang kapakanan or masamang kapakanan. Ang sinabi lang dito, at kapakanan ng Pilipino ang hangarin, okay? Ng Pangulo. So, kung kapakanan talaga ng magandang pag sinabi natin kapakanan, dalawa yan eh. Maganda at masama na hangarin, di ba? Pero wala naman siguro presidente na masama ang hangarin para sa kanyang maliban na lang, no? Kung talagang pinagsasamantalahan ng bawat isang Pilipino, no? Kasi kung titingnan natin, ang dami pong ano ngayon eh. Yung buwis po ng taong bayan, parang walang napupuntahan. Di ba? Kulang pa nga pambayad sa utang. Napakalaki po ng deficit natin ngayon, ha. Kulang pa po pambayad ng utang yung tax ng taong bayan. Kaya nga uutang ngayon, hindi full paid, di ba? No? Hindi full paid. Fully paid. Then uutang naman sa susunod, nako, doble-doble na ito. Hindi na po ito yung sinasabi na the law of equivalent exchange, no? Kung ano sana yung kita natin, pwedeng ganun din ang utangin. O pagkasunod na, no? O yun na ang ibabayan, hindi yung sobra ka. Hindi equivalent, di ba? Yung kita sa liabilities. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin, i-comment nyo na lang po. At eto, Vice President Sara Duterte. Eto, Kabataan Party List, ha? Kabataan Party List, hinamong magpakita si VP Sara sa SONA. Impeachment trial. At sa impeachment trial daw, okay? Talaga, pupunta po yan sa impeachment trial. Ha? Ang problema lang sa SONA, I don't think so kung pumunta yan. Ha? Sabi niya kasi nung nakaraan, bakit para siya pupunta? Ha? Wala namang kabuluhan yung pagsasabi. Di ba? Ganun din naman eh. Kung ako si VP Sara, ang iisipin ko, bakit ako pupunta doon? Ganun din naman eh. Di ba? Bubudulin lang na din naman tayo. Walang mga kabuluhang baka maging 5,500 flood control projects na naman yan. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Kayo, pabor po ba kayo na pumunta o umattend si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Para sa akin, wag na. Ito, last po natin pag-uusapan si Senator Lacson. Nako, may nabisto. Senator Panfilo Lacson, Ping Lacson, has exposed the alleged multi-billion peso pork barrel allocations of some lawmakers, with one congressman receiving as much as 15 billion. Nako, ang laki naman pala nito mga kababayan. Lacson, congressman gets 15 billion pork. Some senators receive 5 to 10 billion. Hinayuta kayo, naghihirap ang mga Pilipino. Kayo pa billion-billion lang. Saan galing ang perang yan? Pag sinabi nating pork barrel, it's coming from our kaban ng bayan, mga karibin natin. Bilyones, anong gagawin nyo dyan sa bilyones na yan? Wala nga kaming nakikitang mga proyekto. Baka pinamigay sa ayuda. Or yan yung ginagamit ngayon. Para patalsikin si Vice President Sara Duterte. Nagtatanong lang po mga kababayan, kung saan, kung sino,
At saan napunta yung 15 billion na yan? One congressman. Ito yan ang naka-highlight. With one congressman receiving as much as 15 billion. Ayon po kay Senator Lacson. Teka lang. Sino kaya? Papayag kaya ang speaker na malamangan siya? Nagtatanong lang po mga kakabayan. Baka kasi hindi si Speaker Martin Romualdez itong nakareceive ng 15 billion. Kaya nagtatanong po tayo kung papayag ba si Speaker Martin Romualdez na malamangan siya pagdating po dito sa mga pondo-pondong ito. Okay. Ano po inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon, July 9, 2025. COA gives Office of the Vice President highest audit rating for third consecutive year. Ito yung unqualified opinion, highest rating. Tapos tanong, yung Office of the President or Office of the Speaker, ano kaya ang kanilang rating? Oo nga naman So, kanina nag-press conference ang bagong designated spokesperson ng Office of the Vice President, Attorney Ruth Castello. Yan, in-announce niya na ang 2024 audit rating ng COA sa OVP is unqualified opinion. Ito, may post si Attorney Harry Roque. Sabi niya, congratulations to the Office of the Vice President for the COA's unmodified opinion on OVP's 2024 budget. So, 2024, unmodified. 2023, matandaan ko rin. Unmodified din. Yun lang, 2022, meron lang notice of disallowance ng dahil sa biglaang pag-release ng confidential funds. Yung 125 million. Yun lang. So, malinis ang audit rate. So yan mga kababayan, pwede kaya ito kasi yung kaya Vice President Sara Duterte, yung result ng COA or yung COA result, no? Palaging dinidisclose sa public. Palaging isinasa publiko, no? Yung kanyang COA audited report ng Office of the Vice President. Ang tanong ko nga dito at iniisip ko mga kababayan, kung pwede bang mag-demand? Kasi public knowledge po yan dapat, di ba? Yung mga report ko, audited report na yan, di ba? It should be a public knowledge. Pwede ba nating kunin yung mga audited report ng Office of the President and Office of the Speaker? Pwede kaya yun? Mag-request tayo na isa publiko rin, mga kababayan? Ibalita sa mainstream media. Total, yung kay BP Sara, palagi naman nilang ibinabalita. Kayo, mga mainstream media, for you to be fair and unjust, di ba? Sinasabi nyo, walang kinikilingan, di ba? Yung mga slogan na yan, walang kinikilingan. Kung wala kayong kinikilingan, pwede ba? Binabalita nyo naman po ang COA audited report ng COA ng Office of Vice President. Pwede bang ibalita nyo rin? Kasi kayo naman ang may access Ibalita nyo rin yung sa Presidente, sa Office of the Speaker, di ba? At sa Senate. Para maging walang kinikilingan talaga. Kasi kapag BP Sara lang ng BP Sarang ibinabalita ninyo, tapos sasabihin yung walang kinikilingan, okay.
Maniniwala ba kayang taong bayan sa inyo? Syempre hindi. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto na. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.